ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Brother Eli. Kasi kanina ginawa na naman kayong panghimagas dun sa kabila. Ito sana, tatanong ko, ba't hindi na lang kaya yung magkasundo na lang kayo para sa kabutihan na rin ng mga nakikinig. Hindi po pwedeng, kapatid na Pampilon, po. Hindi po pwedeng magkasundo ang dalawang hindi magkapareho ng katwiran. Imposible po yun. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Kung paano yung kadiliman di pwedeng makisama sa kaliwanagan, ganun din po yung kalikuan di pwedeng makisama sa katwiran. Kasi di bali wala akong silbi yung panawagan na peace on earth. Talaga pong hindi po pwede yung peace na yan pagka hindi tayo lahat susunod sa Biblia. Pero ako kung susunod, kung gagawin ba nilang ang Santa Cena nila'y gabi, hindi ako'y conforme na ron. Kung aalisin ba nila yung abuluyan sa Santa Cena, di okay na yun. Dahil sa Biblia po, wala namang abuluyan Santa Cena ng Panginoon Kristo O di ba, gawin lang nila yun di hindi na ako tututol. Kung sabihin na nila sa inyo na gawin nyo rin yung mga sinasabi na gagawin nyo rin kayo. Kung nasa Biblia ba, di harapin nila ako sa Biblia. Yun nga ang hirap ayaw nilang humarap sa diskusyon. Kaya nga, nagre-resort sila sa character assassination Dahil yung termino nyo, pinanghimagas ako. Noong isang araw, ginawa ko sa usawan ako naman, okay lang naman sa akin yan Ang totoo, hindi naman naniniwala ang mga miyembro rito na, kagaya nun, meron silang narinig sa akin na meron silang alam nyo, karamihan dyan sa mga pinaparinig nila. Kung matalino po kayo, makikita nyo, nandun yung video, pero yung audio iba. Dahil kung magkasabay pareho yung audio at video, dapat makikita nyo, kumikilos ako ron, nagsasalita yung bibig ko, kasama nung video, yung audio. Makikita nyo, iba yung audio, iba yung video. Ibig sabihin, pinagtagni-tagni nila yan para makapanira. Ganyan po sila kadesperado, kapatid. Ngayon, yung iba ron, inimbento na lang nila Yung iba, ninakaw nila sa amin yung mga tape na para ba yung pagkakatipong pangkapatiran, hindi naman pang-broadcast, ninakaw. Kagaya nung sinabi ko raw, hindi ko napakinggan, kinukwento lang. Ang sabi raw, ako raw napakakurakot ko raw dahil inubos ko raw yung kayamanan ng mga kapatid. Wala namang ganun na pangyayari. Sabi ko raw, sabi ni Sis Blanca, Brother Eli, wala na, said na said na, no? Pinakahulugan na yung sinabi kong, ako nagkukwento nun pinakahulugan na wala nang kayamanan at said na si Sis Blanca, no? Ang pinag-uusapan namin kasi ni Sis Blanca nun, yung aming kinukuha sa bangko, no? Kasi magkaroon, co-maker niya ako, siya at saka siya, mag-co-maker kami, nangungutang kami sa bangko sa Guagua, no? Pagkatapos, nung sabi ko, kulang pa tayo kasi nakabitin yung ipinapagawa natin noon. Sabi, Brother Eli, wala na, said na Sabi niya. Kasi, yung ibig sabihin nun, yung limit ng borrowers,
ang tawag doon SBL single borrower's limit. Well, hindi ka na makakakuha, malibang bayaran mo muna yung nakuha mo lahat, no? Ba, pinakahulugan, inubos ko na raw yung kayamanan ng mga miyembro, yung Blanca. Sabi ko, talagang may katukang ano nitong mga ito, may katukang makina. O, di ba? Yung para bang yung makinang kailangan nang i-overhaul, kumakatok yun eh. Ito, yung palag ng makina nila, iba sa natural eh. Biro mo, ako ba taong masama ang kalooban, bakit ko sasabihin yun sa kapatiran na sinabi ni Sis Blanca yun, ano? Lalabas doon inubos ko nga yung kayamanan ni Sis Blanca. Hindi totoo yun. Yung aming kinakukuha sa bangko, meron kami kasi kukuha, tapos magbabayad, dire-renew. Sabi ni Sis Blanca, ubos na. Yung kayamanan nilang kapiraso, amin ang nagamit na. Hindi ko naman sa akin ginamit yung alam naman ni Sis Blanca yun. Yung kayamanang sinasabi natin doon, alam mo kasi, karamihan naman sa atin, mahihirap ang kapatid eh. Yung kayamanan na yun, maaaring kayamanan na ang tawag natin, pero sa iba, di ba, yung kayamanan, maliit lang, Brother Josel, pwedeng kayamanan ng mahirap no? Pero sa iba, hindi mo naman matatawag na kayamanan yun Pero ganun pa man, hanggang ngayon naman, naipagmamalaki kung matatag naman ang kalagayan ni Sis Blanca. Hindi naman siya talagang nauubusan. Dahil magkatulong kami, bata kaming pareho nung mag-umpisa kaming maglingkod sa Diyos Ako nung makarating ng Guaguay, 20 anyos yata, 21, Brother Josel Noon kami nagkita-kita niya sila Sis Blanca. Sis Blanca naman noon mga 14 yata, kung 15. Pero, awa naman ng Panginoon Diyos umasenso siya ng umasenso. Buong pamilya niya umasenso Para sabihin nito, ang mga kayamanan daw na member, hinutot ko raw at kinurakot ko. Ang iba kasi yung kinuha nila, Brother Joseph, no? Yung kinuha nilang tape, di naman nila pinapatugtog ng buo Para nga ipalitaw na ako'y masamang tao Pero ang nakakaalam nun, yung mismo mga tao na yun di pagsalitain natin sila, di ba, Brother Joseph? Opo naman. Naka-ready daw po yung tape natin mula kay Sis Blanca, Brother. Ganun ba? O sige nga, parinig mo nga kay Ma'am Pampilo. Mas maganda. Meron ba dyan? Play na natin. Ako po si kapatid na Blanca Roman, nakakaanib sa samaan ni kapatid na Eli Soriano. Naanib po ako noong pantaong 1972. Mga 14 pa lang po ako noon. Bata pa ako noon, naanib na. Nung pong naanib kami, nauna pong naanib ang kuya ko. Pagkatapos po ang tatay ko. Ang kabuhayan po namin noon, duka pa kami sa daga. Mahirap na mahirap po. Kanya ako po, hindi man po ako tumuntong ng high school sa pag-aaral. Ngayon po, sa pagkaanib ng magulang ko tsaka mga kapatid ko, guminawa po ang buhay namin. Kanya yung mga pinagsasabi po ng mga samaan ng mga tamang daan daw, puro sila mga sinungaling. Tsaka kung ano-ano po yung mga paninirang pinagsasabi-sabi kay Bradeli. Hindi po totoo yun. Katunayan po ngayon, kahit yung mga maraming taong nakakakilala sa amin, ngayon, maginawa po kami. Hindi kami mahirap. Hindi po totoo yung ang bahay ko nakasangla. Kahit po tingnan nila ang bahay ko, noon ang bahay namin, maliit lang, barong-barong lang. Ngayon ang bahay namin, kung hindi naman po sa nagyayabang ako, matatawag mo ng mansion. Kasi nung unang araw po, ang bahay namin, ano lang, kura-kura lang Ngayon, ano na, malaking bahay na. Kanya yung pong pinagsasabi ng mga tamang daan daw na mga sinungaling na mga maninirang tao, mga mapanira. Hindi po totoo yan, wag po kayong maniwala sa kanila. Ang sinasabi po nila, si Bradeli raw, nangungurakot, nangungut-ngut. Hindi po totoo yun. Ang katunayan nga po, yung mga ibang membro ninyo na kasamaan namin sa palengke, sa pagtitinda. Sila pa nga yung walang iya. Yung isa nyong kasamahan na ang pangalan ay Lito, asawa ni Yoli, na nagtitinda sa
palengke ng mga gulayan, nagtitinda ng manok. Sa palengke sa Guagua, kumuha ng isang baboy na inahin sa akin. Sabi niya, maya-maya lang babayaran. May isang taon na nakakarahan hanggang ngayon, hindi pa binabayaran. Tiwalang-tiwala ako sa taong yan dahil ang alam ko, Iglesia ni Manalo. Ngayon pala, mga walang iya pala. Ang mga yan. Yung isa naman, sa bayaw ko kumuha ng utang ng 100,000 piso. Ang ginawa niya, nagpunta ng Amerika, hindi na binayaran yung bayaw ko. Pangalan mo, Merly. Asawa ni Ray. Yun ang pangalan nila. Kanya, kung tutusin, sila yung mga walang iya, hindi kami. Saka, baka hindi nyo ako kilala. Minsan na raw, pasyal kayo sa amin para mapatunayan ko sa inyo kung ako'y nababangkrap na, ako'y naghihirap na. Gusto nyo? Tingnan nyo. Yung sinasabi nilang pinaghirap kami ni Bradelli, na kami pinadukha ni Bradelli, hindi totoo yun. Una sa Diyos, pangalawa kay Bradelli, yumaman kami. Hindi kami naghirap. Yun ang katotohanan. Hindi totoo yung pinaghirap kami ni Bradelli. Si Bradelli nga tumulong sa amin. Katunayan nga, nung unang araw, isang Excel ting malaki, mahaba, bigay lang sa akin ni Bradelli para meron lang kaming pambili ng baboy. Paglalagyan ng nabibili namin. Yun ang katunayan. Ito po ang masasabi ko. Magmula pagkabata ko, nandito na ako. Ang masasabi ko, wala ako ni isang mang kapatid na nakitang inutkot ni Bradelli o pinhilit o pinwersa. Kasi kami dito, pusang loob ang tulong namin. Hindi kagaya nyo na namimilit kayo ng mga membro na kayo meron kayong sulong sa sulong, kami wala. Mga ministro kayo ng Iglesia ni Manalo. Tingnan nyo muna, suriin nyo muna kung totoo o hindi. Para hindi kayo napapaya, gaya niyan, no? Anong masasabi nyo niyan? Paya kayo, no? Paya ka na! Patay ka kay Sis Blanca. Ito kasi sa inyo, hindi muna kayo nagtanong. Alam nyo, hindi kayo mahirapan. Pag pinagtanong nyo, sa palengke ng Guagua yan, yung mga pinakamagagandang pwesto ng baboy doon sa palengke ng Guagua. 12. Opo, sila may-ari. Sabihin mo nag-irap yung mga yan. Hindi nag-irap yung mga yan. Hindi totoo yun. Hindi po yan totoo. At sila pong lahat ay yumaman. Bradelli. Oo, di ba? Bradelli. Kaya kayo, Aba. sabi ni si Blanca. Andito pa po ako. Yan lang ho, siguro, yung nakabitin na tanong sa inyo, kayo po ba talaga ikakandidato sa year 2000 po? Parang mainit na mainit nila. Yung tungkol sa 2000 po. Oo, kung kakandidato po kayo, at usap-usapan ho yan sa buong Pilipinas Naabangan na yung pagsusumiti nyo ng candidacy. Ano kaya yan? Ako, tiniti ako, hindi ako magsasubmit ng certificate of candidacy. Bakit? Kaya kung may mag-submit in my behalf, hindi ko nasasagot yun. Pero ako, tiniti ako, kapatid, kahit na ikaw mismo si Pampilo Lacson na nagtatanong sa akin ngayon, tiniti ako, I will not file or submit any certificate of candidacy if it is coming from me. Yan ang sagot ko, kapatid. Ngayon, kung halimbawa, may isang party dyan na dapat at nilagay ang certificate of candidacy, hindi ko nakasalanan yun. Di ba? Ganun lang yun, kapatid. Pero tatakbo kayo kung may magsagbit para sa inyo. Ewan natin, saka na natin pag-usapan yun. 1 million signatures, Brother Josel. Sige, happy birthday na lang ulit. Salamat, kapatid na Sana Pampilo. magkasundo-sundo na lahat ng Pilipinas. Oo, sana. Tinan mo kasi, paano tayo magkakasundo-sundo ang ginagawa nitong mga kaaway natin? Kung ano-ano yung pinagtatagpi-tagpi, hindi naman pinakikita ang buo eh. Kagaya nun, 20 million sabi niya, sa kisam eh. Tapos doon din sa episode na yun, sabi nila, tinan mo sabi sa tambak daw, at saka doon daw sa right of way. Ano ba talaga? Sa kisame, ang mahal naman kang kisame no, 20 million. Hindi naintindihan. Kaya hindi naman naintindihan, pinagpuputol-putol para nung ipatugtog nila,
kisamit bubong na. O, tamo, meron ng bubong doon. Ano? Hindi lang kisame. Kaya mo, pag ano ko na-review ko na, sasagutin natin isa-isa yan. Di pa lang ngayon. Hindi po kasi Wala pa nila- lang akong panahon, brother. Apo, kasi po Brother Eli, kaya po hindi na nila magawang i-play po ng buo na moving. Kasi mahalata na mga ninakaw na naman yung mga tapes na yun, Brother Oo, Eli. oo. Kasi hindi po ba kagaya nung ipinalabas nila na 20 million, agad-agad nating natukoy na yun po yung ninakaw na tape. Oo. Dahil hindi nga po pang-broadcast yung tape na yun eh. Eh kaya sila nagkaisip na Brother Eli na ito pang mga sumusunod na mga tape na kanilang pineplay, hindi na po nila nilagay yung moving. Oo, hindi na nilagay yung mahahalata Apo, kasi. madali pong matrace natin. Kaya trabaho lang naman ng mga ano yan eh. Kumbaga sa makina, may katok. Brother Joseph. Pumapalya carburetor o kaya pumapalya yung spark plug. Yun, tinan mo naman yung... pati ba naman yung... Sabi, ano ba naman ikaw right of way? Sabi ko nga, pag ipinlay ko ako magpe-play doon, papaliwanag ko sa tao. Maliwanag yung sinasabi ko eh. Sabi ko, yung right of way natin, yung ating daan, nakagastos ako ng 50 milyones dyan. Pati yung tambak, sabi ko, no? Nagastos na yun. Apo. Hindi yun ang ipinanghihingi ko. Ang pinanghihingi ko, yung bubong at saka kisame. Dahil sabi ko, kasi sinisingil ako ni engineer, yung engineer, natatandaan ba, Brother Joseph, yung engineer ni Miss Imelda Papin? May kontrata kasi tayo sa kanila na 6 million yung kapiraso nung kalahati, di ba? Kalahati lang yun, 6 million ng bubong, saka insulation, yung kisame. 6 million yun, kalahati lang. 12 milyones lalabas yun, no? Bubong na bubong lang yan, saka insulation. Pakialaman ba yung ating usapan? Tinan mo, hindi nga maintindihan. Tapos yun ang ginagamit ngayon sa tao para ako'y pasamain. Sino naman maniniwalang miyembro sa inyo? Alam naman ng miyembro kung ano yan. Pa? Biya mo, ipahahanda ko lang yung tape at papanoorin ko at isa-isahin natin at aataduhin natin para ipakita sa tao kung paano nanloloko itong mga may katok sa makinang ito. Yan. Iwan muna natin yan. Nasa rading debate tayo. Kapatid na Dali, sunod-sunurin mo yan para... Sige. Diretso At tayo kunin po natin ang susunod sa Line 1, Marvin Espacio ng Taguig. Nagtaka ako dyan kay kapatid na Blanca. Napakiram, na pinamamalita raw doon sa palengke, no? Sabi, ayun nagbabalita. Sabi nung nagbabalita, hoy, ano namin na, ikaw daw naghihirap na. Sabi namin, sinungaling pala yung nagsasalita ron. Bakit ka, sabi ni Blanca, hindi ka naman mahirap, naka-mansion ka ngayon. Ay nako, kung lahat po ng mga naghirap kapareho ni Sis Blanca, sana lahat ng tao ganyan. At saka Kinurakot ko raw. Kasi pinagbatayan nila yung sinabi ko na, sabi ni Blanca, Branelli, wala na, said na. Sa said na kasi, yung kaunting kayamanang nahihiram namin sa, yung pinag-iikot-ikot namin sa bangko, no? Magkasama kasi kami nun eh. Wala naman pakialam tong mga tarantadong ito. at saka po, Brother Eli, ano ba usapan namin ni Sis Blanca? Parang ganito, parang si Sis Linda rin na, Linda rito sa San Fernando. Ikinuha ko ng sasakyan. Ganon din naman si Sis Blanca, ikinuha ko sa sasakyan. Parang nagkakatulong kami sa paghahanap buhay. Kaya magkatulong din kami nangungutang sa bangko. Kaya pagka diretsahan pagka wala na Bradley, said na. Nakinukwento ko doon sa mga kapatid. Para yung mga kapatid naman tumulong din. Dahil hindi naman ito pasanin ng isang tao lang. Opo. At yung ipinanghihingi ko naman, hindi para sa akin. Opo. Diba? Yun ba naman ang pinagdugtong-dugtong? At ako Pero, matindi ka itong mangaral na ito. Punong nasa apalit. Ba't hindi mo pa sabihin si Soriano? pero Brother Eli, napakalaking semplang po sa matindi kanila raw yun. ako, takurakot daw ako sa membro. Naghirap na raw yung mga membro. Kaya nung mapanood nung tagagwagwa sa palengke, pinunta si Sis Blanca. Hindi ko naman alam humahangos naman to si Sis Blanca. Magsasalita nga ako. Hindi pumunta ka kay kapatid na Melga. Sabi raw nung mga mismong nagbalita,
hindi naniniwala yung nagbalitang nakarinig. Dahil kilala nila si Sis Blanca eh. Ang katunayan nga, sabi si Sis Blanca, yung mga miyembro nga nila hindi makabayad sa akin eh. Yun ang hirap na hirap sa buhay, sabi. Hindi makabayad. Kumuro isang inihing baboy, hindi na nagbayad eh. Eh, tantarin ba naman ng Huwebes na abulo yan, linggo? Pagkatapos sa Santa Cena, may abulo yan. Lahat ng kibutay may abulo yan May po eh. lagak pa, kapatid. Maghihirap ka talaga. Eh, maghihirap talaga. Pero ang pinakamalaki pong semblang doon, Brother Eli, nitong grupo ng Iglesia ni Manalo, yung kanilang, kailan kaya maniniwala ang tao sa kanila na sila ang magsasalita para doon sa member natin? Para maging ikaw ay credible na tagapagsalita ng isang tao, dapat nasa inyo muna si kapatid na Blanca. Masyadong asiwa dahil si Sis Blanca ay nananatili dito'y pinahirapan pala. Di dapat nadali mo na at pinagsalita mo at O, kagaya ng butetin taga Cebu na nanggugulo ron. Opo, yun. O, yun, alam mo, hindi nila nadali yun. Bakit? Tanong mo sa akin. Bakit po? Sila nadali nun. Parang si Ber. Siyempre. Si Ber, hindi nila nadali si Ber. Sila nadali ni Ber. Ayun lang. Yun naman medyo parent yung kapatid ni Brother Willie. Nako. Ayan. Nakakahiya yun talaga sa tama yung sabi ni kapatid na Blanca. Napahiya ka dahil biro mo ikaw ang magsasalita para sa akin. Na ako'y naghihirap. Opo. Paano yun? Kung sabihin ko bang, Said na yun naman ang wallet ko, halimbawa, for Wala that na. day. Opo, Yung for that oras na yun, wala na. Oo, noong oras na yun, wala. Pero pa ako'y umuwi. Tsaka itong mga ito talagang di ba sila desperado. Sana nagtanong-tanong man lang kayo ng kaunti man lang. Nag-background check kayo kung sino ba yung Blanca Roman. Hindi naman kayo mahirap magtanong. At saka hindi lang ni Blanca Luman, yung pamilya Sunga. Opo, Brother Eli. Nakahanib natin. Tanong nila kung yun ay naghirap o guminhawa ng makakilala ng katotohanan. Oo, yeah. At para mas epektibo, Brad Josel, kinunan mo ng kahit kaprasong panayam. Talo pa nito, Startalk. Ang Startalk, kaya hindi ma-demanda. Meron silang footage na ipinakikita. Oh. Ito ay magsasalita, naghirap na. Tinanggi ka ngayon ni kapatid na Blanca, paano ka ngayon? Ang laki ng kapilya mo, giba ngayon, pati mga abogado nyo. Diba? Kumuha ka man lang sana ng mga tagapagpatuto. Halimbawa, kapitbahay ni Sis Blanca. Kundi man si Sis Blanca mismo. Nasubaybayan yung buhay nila. Totoo bang ito'y mula nung masama kay Soriano yung naghirap? O ito'y mula nung masama kay Soriano yumaman? Hindi, alam mo kasi kasaysayan, Brother Joseph, nag-umpisa yan doon sa kay kapatid na Salong, yung ama ni Sis Blanca. Nag-umpisa yun. Ang naanib noon yung kapatid na Salong, ano? Opo. Sa bungero yun. Magbababo yan pero sa bungero. Kaya kikita, ubos din ng ubos dahil isinasabong. Nung maanib, natigil ang sabong, nakabili si kapatid na Goring ng kaunting lupain, ayun, nakapagkaroon ng saka, tuloy pa rin sa pagtitinda ng baboy, hanggang naibili niya ng pwesto lahat ng anak niya. 11 yata yung anak ko, 12 Naibili ng pwesto lahat. Meron sila lahat pwesto sa palengke ng Guagua. Kaya sila ay guminhawa sa buhay nung makakilala sila ng aral ng Diyos. At si kapatid na Goring hanggang ngayon, nandito sa aking puder, yung kanilang matrona, yung kanilang matriarch, ano? Opo. At kasalukuyan kong ginagamot. Dahil matanda na. Ganyan ang kasaysayan yan. Kaya para maalog mo yung mga tao na yan, malayo yun. Malayo. Parang napaka... Opo, chismis Imagine, si kapatid na Blanca ginawa nilang, isinight nila doon. Napilitang magsalita itong kapatid natin. Soplang-sopla sila. Kumbaga, hindi naman sila nire-request na magsalita ng tao. Nagsalita sila para sa kay kapatid na Blanca. Paano ngayon yan muli aayusin yan sa mga taga-subaybay, kapatid na Josel? Maganda sana kung inassume mo na, ganun ang sinabi ni Sis Blanca, dapat nasa iyo na o nasa kampo mo na si Sis Blanca. Para maging kapani-paniwala. Credible. Diba? Opo. Incredible yun. Kaya anong nangyari sa kanila, kapatid na Dani, na Blanca sila. Oo naman. Yan, saka napansin ko kasi si Blanca Ganun ba yung mahirap? Malusog na malusog. Malusog na malusog. Ba't hindi lulusog ng gano'n yun Kasi lusog ni Ano? Ransa. Lahat ng magagandang pwesto ng tindahan ng baboy sa palengke ng Guagua, sila nagmamay-ari. 12 Saka may babuyan pa yun ngayon at saka may palaisdaan pa yung pamilya na yan. Opo, Brother Eli.
Para tanga mong naghirap yung mga yon dahil Kinurakot ko raw. kinurakot ni Brother Alam Eli. mo, Brad Joseph, pagka ganyan may pwesto ka sa palengke, yung ganyan, sa babuyan, Oo. may kaya ka. Sa goodwill lang ng isang pwesto, malaki yan, 2,000. Ay, million po ngayon, attorney. Oh, Million. nung araw ko, 2,000 ngayon pala, milyon na. Opo. Ay, kumbaga sa kanila po. Saka mga sasakyan yan, mga ano, doon sa amin lang, sa sukat, mga sasakyan na, 2, 3, mga luxury cars pa. Kumbaga, ang maniniwala na lang doon, Bro Josel, iba yung chismoso. Oh, di ba? At meron nga akong balita sa iyo, Brother Eli. Yung daw broadcast yata kanina ay yung daw pong tape na nasa kanila ay hindi daw po nila ninakaw. Alam niyo po ba kung anong sagot? Ano sagot? Binili ka namin ito sa member nila na member na natin ngayon. Kaya lang hindi alam ni Ginoong Soriano kasi hindi nagre-remit yung mga OIC. Hindi po kami nagpapabili ng tape. Binili raw nila? Opo, binili Sa member daw. nila? Opo. Eh, bakit kung naging member naman nila, ba't naman nila binili pa? Oh, yun nga po, Brother Eli. Kurakot naman yung member nila na yun. At yayamang sinabi nga po nila, Brother Eling, binili, ililitaw nila ngayon kailangan ang resibo. Para maging kapanipaniwala na binili talaga, kapatid na Diyos. Tayo, wala tayong binibentang tape, brother. Wala naman po kayong ipinagbibilin tape. Nakaw pa rin yun. Opo, still nakaw pa rin, kapularan niyang ang tawag dyan, attorney, ang tawag yata sa batas dyan yung accessory. ano tawag doon? Fencing. Yung bumibili ng nakaw? Fencing, anti-fencing law. Anti-fencing. Krimen pa rin. Oo, wala. Wala siyang lusot nakaw Krimen pa rin Binili nakaw, hindi naman natin binibente. Diba? Dapat nung sabi nila, kusang ibinigay. Oo, talaga hindi na. Hindi nila hinihingi, mayroong nagmalasakit. Mga ganon. Maaring light na malulusot ng kaunti. Nagmalasakit. Hindi na... Para tulungan sila. Parang... Gusto kasi nilang magpanggap na nagtatapat sila. Laging laglag. Ibig sabihin, kung binili, bawal nga pala yun. Alam mo, sabi ni Cauding Bartolome, sabi niya magsisinungaling ka rin lang. Merong sining. May sining ang pagsisinungaling. Hindi ka masyadong mahalata. Halata kapatid na June. Ako po hindi po totoo yung ako biro may sinungaling play nga. Biro mo, patay na raw yung asawa 2001. Nung palakpunin niya yung babae 1998. Tapos hindi raw totoo na siya ng agaw ng asawa ng may... buhay na buhay pa yung asawa nung agawin niya di ba? Kaya naman na ipiniture ni Bularan sa kanilang kasinungalingang programa, di ba? Opo. Yan that started it all yung kahihiyan na yan Kaya masasabi natin, pero sila, attorney, they resort to violence, attorney. Parang... bino mo yung ginawa nila sa Cebu, na kung tayo papatol yung mga kapatid natin, gulo na yun. Hindi ang magiging war against Christian and Muslim. Ang magiging war war between Iglesia ni Manalo and our members pagka tayo papatol dyan. Bino mo, coordinating center, nagdodoktrina, tatapatan ng trompa. Di ba malaking kawalanghiyaan yan at mal-edukadong gumagawa niyan, sino man yan, di ba? Parang ang lawful aggressor ginagawa nila. Opo. Meron ba tayo dyan tape nung Brother Josel? Meron po tayo. Nakahanda tayo para ipapanood sa atin pong mga taga-subaybay ang binabanggit ni Brother Eli. Sa mga isang lang lupa niya mga pamipirma. Ayan na tayo. Ikaw nagsulti niya, pati kayo. Doon, ang mabuting daan at magsilakat kayo roon at kayo mga kasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ito ang sinabi ng Diyos. Yung mga dating landas, mabuting daan yun. Para sa Diyos, ang dating daan ay mabuting idugang na wala na sa Biblia. Ganon kalisto si Soriano. Balik-balik ako nung pagbasa ng Jeremiah 6:16, kung doon na ako'y mabasa dating daan. Sige ko nung suway ko nung ang nakasulat dating landas. Apan ang minik usab ng mga propeta
Niyatong mga adlaw, maingon nga doon ay minig nga mga magpupunto sa liwala kaninyo. Sa inaptik nga paagi, sila musultik pakas nga mga pagtulunan. May tungod sa Diyos. Kita nyo? Kung sabi ay ang gibuhat nila, kay nga nung nalipat kamo ni Soriano, imbis nakasulat dating landas, ang nilagay dating dado, ang yung madiskubre. Ang atong maalam, na pinangga, ay itoong Pablo, ulat, aguman, siya isputan dili kayon saktos. Kung kanunay mga tao nga sa tinuyok magpakabuang, kung kanunay naghimo o dili gustong uban, nadungog ninyo, bato niya Apostol Pedro, dunay mga tao, madili naman buang, magpakabuang. So sa pagi magpakabuang, ang Biblia, matagal ni nagdili gustong uban, sa usang pagi, dayon nato. Isuis nila ang iyang mga sulat. Arong kini magkahulugan na sukwahin na tanili mga dating daan. Mato niya Apostol Pedro, kalaglagan na ito na. Grabe din pagkatwis. Kamu, proud na proud po, uy, ito. Diba sa bautismo kung sa Jesus yung kalyero, kung magpalitan. Napindi ko niya po sa debate. Kaya naman gusto, diba? So, pwede makadiri pa, higalang naman. Ang mga nakikinig sa atin sa radyo, ayan, pinakikita po sa television, Brother Josel, ano? Yang pangyayari na tinapatan yung ating coordinating center samantalang tayo ay nagdudoktrina sa mass indoctrination, tinapatan tayo nung sa harap na harap mismo ng kanilang ng trompa nila, no? Ayan, oo. Ayan po, anak ko, si Xerox yata yan eh. Di ba? Alam ho ninyo, yung kuha na yan, kuha ng amateur video. Kung mapapansin po ninyo mga kababayan, ang camera na kumukuha galing sa itaas, no, kapatid na Danik. Dahil yung coordinating center natin dyan sa Cebu na yan, na kung saan merong doktrinang ongoing po niyan, Brother Eli, nasa 2nd or 3rd floor. So itong buwisit na itong mga to, na Iglesia ni Manalo, tumapat mismo, nasa ibaba sila ng coordinating center, at nag-set up sila ng mga trompa nila, mga sound system nila, na dalawa yun. Nakita mo ba yung pangit na miyembro nila na yung mukhang butete? Oo. Na gumaganon doon sa nagpo-provoke ng away eh. Opo. Nag-dirty finger pa siya. Dirty finger eh. Opo. Yan. At hawak-hawak nga kapatid na Josel kanina yung picture ni Brother Eli at saka ni Kapatid na Daniel. yung nasa likod. Hindi natin alam kung bakit nasa kanila yon. Ang kanilang layunin pero hawak-hawak nung ministrong nagsasalita yon kanina. Oo. Yan. Kaya kung di ba naman yung mga yan Ayan, pinakikita niya sa video na yan, lugar na yan, dead end talaga yan no? Oo. Ayan, tumawag ng pulis ang mga tao dahil nga parang provoking yung kanilang ginagawa. Yan ay mga pulis, pinakikita na, Brother Josel. Opo. At kapansin-pansin kanina, kapatid na Josel, na walang babae pong kasama itong grupo. Puro lalaki. Puro lalaki ito, na kung nakikita pa nga natin po doon sa ating mga taga-subaybay, na may isang pick-up kaninang nagmamaniobra mismo doon sa malapit, na puno ng may mga lamanding lalaki yung likod. Gayang-gaya, naalala ko noong ginagawa nila doon sa Pampanga. Kapatid na Josel, na may mga lalaking nasa likod ng mga pick-up na talagang wala kang makikita doon na kahit isang babae. Alas 2 ba naman ng madaling araw, sasamba ng babae mga yan, manggugulo lang talaga. Opo, yun nga po ang kitang-kitang motibo niyang mga yan. Ayan, hindi po may kakaila dahil nung mag-umpisa sila, yung kuha ng video, mag-aalas 7 Oo. Ayan po mag-aalas 8 na. Alas 7 yung ating indoctrination. Opo, Brother Eli. So talagang nanggugulo tong mga to. Nagpo-provoke sila ng away, marahil. Tapos hinahamon daw ng diskusyon yung ating ministro dyan. Sabi naman ni Brother Jerry, ba't hindi sa television labanan nyo si Brother Eli? Opo. Diba? Matatapang pala kayo, kaya nyo tumapat sa kapilya ng coordinating center o lokal ng kung sinong gusto nyo tapatan. Bakit sa television hindi kayo makarating? Ay, di ba? Katatapang ninyo totoo pa lang kaya nyo sabihin Bakit hindi nyo isagupa kay Brother Eli sa TV yan? At ng buong Pilipinas at buong mundo sa internet nanonood, mapanood nila yung inyong pagbabandila ng inyong katotohanan na sinasabi. Oo. At yung nag-dirty finger kanina, kung naman talagang ikaw ay matapang, iulok mo yan kung sinong yung mayabang na ministro, iulok mo pumunta rito sa Maynila,
kumuha ng otorisasyon doon sa tagapamahalaan ninyo at kahit yan daw lalabanan na ni Brother Eli. Kahit yan na lang. Basta pag yan ay na humarap, yan na ang kakatawan ng inyong samahan, kapatid na Josel. Para isang harapan na lang. Medyo matigas yata ito di siyang pumunta rito sa Maynila. Di ba? Ganun, attorney? Kung nangangantyaw, hindi ro tayo marunong magbasa ng Jeremias 6:16. Hindi nga niya na-pronounce ng tama yung Jeremias 6:16 kanina Hindi naman natin question dahil iba yung accent niya. Pero bago siya mangantyaw, dapat tingnan muna rin yung binabasa niya, di ba? Yan po, puro lalaki ang nasa likod nitong mga pulis na ito, kaya sabi ko nga, tama yung sabi. Kaya nyo ginagawa yan. Tahasang pag-amin talaga, hindi nyo kaya si Brother Eli sa debate sa TV. Kaya dyan sa mga remote areas na yan, kagaya sa Cebu. Gusto nila yan dahil dyan, Brother Joseph, walang makakasaksing marami dyan kahit ano gawin nila Opo. Biro mo, kung yung mga yan hindi talaga naghanda ng kung ano man ang iniisip nila, hindi maganda. Radya Josel, tinatawag night time. Opo. Aggravating circumstance yan Saka makikita mo, walang babae, Brother Joseph. Wala po. Sa dami niyang mga tao na yun, puro lalaki yan, Hindi mo yung mga yan. Ngayon, dyan sa punto pa lang yan, kapatid na Josel, hinahanap nito mga pulis yung permit ng kanilang pagsasalita dyan. Dahil yan ay 4 na metro lang ang layo doon sa ating lugar ng coordinating center natin. Hinahanap ng mga pulis yung permit. Ito yatang ministrong ito ay walang naipakikitang permiso. Pero yung kanyang mga kasamahan niya, ang mga lalaki. Ang pinagalitan pa araw yung pulis, Brother Danny. Yun nga po ang nangyari yata at pinipigil daw sila ng pulis. May hinahanap sa kanila yung permit nga dahil ano yun very unbecoming na tatapatan mo yung may ongoing religious services. Tatapatan mo ng trompa. Hindi ba natin makukuha ang audio niyan para makita natin? Sige, comments dia. Bro, si Brajeli bro. Nakulit. Mukhang nag-aalisan na ngayon dyan dahil dumating na nga po mga pulis at kinausap sila. Naku po. Provoking talaga Kung tayo lang kasing utak nitong mga taong ito, matagal nang nagkapatayan siguro, Brother Joseph Ay, naku. Provoking masyado Yun lang tinapatan sa Muñoz yung ating mga kapatid dun Ha? Tapos nagpo-provoke sila. Kasama pa si Ber Santiago nung tumapat sa Muñoz, Brother Will. Opo, Bradeli, ang gusto po kasi nun bumili rin ng away, ng gulo na kapag siya papatulan po ng ating mga kapatid. Kikita ba siya ron? Kikita siya? Kasama na po yung Brother Eli sa deal nila Ganun ba? Opo. Kaya nga po siya naroon sa kampo ng mga yan dahil doon po siya nakikinabang yung Brother Eli dyan makikita natin na talagang desperado tong ating mga kausap na to, Brother Josel. Yung gigil nila, doon sa Cebu dinadala. Dito sa telebisyon, narito yung opisina ninyo. Kita nyo naman. Tagapamahala ninyo tinatakpan itong isang kontrabida dito. Sa presinto na. Paano nga may ginagawa silang katarantaduhan? Ayaw nilang ma-display yung kagaguhan nila. Lumalantad naman sila kundi sila tanga. Pero ko dyan, kapatid na Josel, isang nakakatakot ding senaryo na kung ganyan kabastos at ka-spoil itong mga taong ito sa Cebu, ay maaaring gawin din naman yan ng mga yan sa iba pang mga lugar, At yan talaga ang balak nilang gawin, Brad Danny, sa plaza. Kaya doon ang gustong mangyari ang debate. Hindi ba yun ang sabi ng abogado nila? Kaya gusto nila sa plaza para wag daw ako makapagsalita ng masama laban sa kanila. Ibig sabihin, dadahasin tayo ron. Ito nakakahiya. Yan sa mga yan. Kayo dyan sa Central, nakakahiya kayo. Yan na bang estilo ninyo? Dinadala nyo na ngayon dun sa malayo para dun mapunta ang focus ba ng usapan? Hindi. Kahit sa malayo, magpulong sila ayon sa itinatadala ng batas, mga 500 meters away. Pero para tapatan mo mismo yung
malaking ano yan, malaking kagaguhan yan, Brother Joseph. Masyado naman yung, para namang pag-aari nyo buong Pilipinas na ginagawa ninyo. Kaya nga delikado yan eh, pagkayang mga yan na naging kasindami ng Katoliko, toda't lahat ng Pilipino. Ay, opo. Maghahari-harian dito sa ating bansa yung mga yan. Ngayon lang po ganyan na ginagawang kabastusan tong mga to Di lalo pa nga po, Brother Eli, kung mangyari yung sinasabi nyo. Baka naman gustong yung ministro na yung Kalakabularan na siya ang dapat na ilagay dyan sa Pwede. programa sa Siguro, television. baka Ay, di nagpapabango kapatid na. sa sentral. Kapatid na, Willie, di tawagan natin si Paul. Paul, umalis ka muna dyan at medyo ikaw ay wala ka rin namang ginagawang maganda dyan, kundi puro kantsaw lang. Paupuin mo itong isang ito't mo mukhang masigasig. Oo. Baka sakaling makabawi kayo sa kahihiyan. Hindi, wag po po sa programa. Yan na mismo ilaban sa atin. Yun. Ganun ba? Pwede. Pwede. Sige, pwede na pagtsagaan yan, Brad Danny. Ano? Itong ministro nyo na to, baka sakali. Anong alan yan? Anong alan? Ocampo raw, isang Ocampo raw ang apelyido niyan, kapatid na Willie. At medyo yan yata yung talagang spoiled na ministro sa Cebu dahil hindi yan magpapakit ng... ibig sabihin, pag-alis sa nung grupo na yon dahil wala silang naipakikitang permiso, doon sa lugar na yan, kapatid na Mel, ay nagpalabas pa silang nag-set up pa ng, kumbagay, para naman palabas o Sine, parang pasine sine. naman. At yun namang kanilang programa, ang kanilang... Yung inaatake ko nung kanilang programa, yun ang pinalabas. Paninira pa rin. Yung paninira nung mga nandito sa sentral nila, sa Kadiliman. Ayan, May pasini, Opo. Baka talaga gustong masama sa television ni Ocampo Baka frustrated na ng alam ministro mo. na hindi na isasama sa broadcast nila sa television. Ayan. Ganyan ang ginagawa. Idagdag nyo na sa frontline ninyo, baka sakaling kayo makabawi. Di ba? Kaya naman kayo ang ginagawa ninyo. Desperado kayo, akala ko naman, maginoo kayong makaasta. Kayo na may bastos Di ba kabastusan yung ganyang ginagawa ninyo? Di ba kayo nakukutsa? Tapat ng coordinating center Opo. Baka nga wala pang 4 na metro ang layo niyan doon sa hagdan naman natin, kapatid na Josel, ano? Naku, alam mo ba, kapatid na Dani, mabuti pa yung mga walang hawak na Biblia na yung mga sundalo doon sa Gulpo, yung mga mosque ng Muslim, iniiwasan man lang nila yun, na masaling man lang Oo. itong mga ito, talagang susugurin nila Ganyan mo makikita ang mga taong hindi naturuan ng urbanidad at ang naturuan ay panggigigil at gusto Ayun! Yan naman pala. Starring naman pala Michael Oling Yun naman pala. Ayun! Isang Bisaya pa pala naman na baluktot Ay, nako po. Kita mo na dami sino kaya nanood naman dyan? Binandera. Wala namang nanonood, tinatapat lang talaga sa atin para guluhin tayo. At hindi lang yung malalakas na trompa, Brother Danny. Opo, wala pong tao, wala nang tao. Ang ill intent nitong mga taong ito Opo. sa ganyang ginagawa nila, ibo-broadcast natin sa buong mundo yung katarantaduhan nila na yan. Ibig lang sabihin yan, talaga hindi lalaban ng diskusyon sa akin yan. Opo. Kahit sino pa dyan sa grupo na yan. Mamamatay na tayo lahat, hindi lalaban ng diskusyon yan. Ang gagawin na lang yan, manghaharas, didimanda tayo, etc. Opo, at mananakot. Pero hindi naman siguro nila, kapatid na Josel, matatakot ang buong mundo. Mayroon pa rin mga tao nagsusuri po, Brother Eli. Kasi mga miyembro nga nila, umaanib na sa atin Brother Danny. I-prepare nyo nga yung mga miyembrong umanib na sa atin. Kung may awa, kung loloobin ng Panginoon, bukas uli, kapatid na Danny. Totoo po yun. At wala na tayong oras Overtime na tayo yung kanilang pinagmamalaki nung yung nag-dirty finger, ay sabi ko nga, yan ang nangyari. Sige, tabayan po ninyo. Yung buteti Yung Opo, dirty totoo finger po na yun. Nag-ahamon ng away. Mukhang demonyo, no? Parang parang replica ni Satanas. Ang itsura ng pagmumukha. Pareho Ang ng... dirty finger. Kasi, alam mo si Satanas, yun na nagpo-provoke ng away Yun, parang kitang-kita mo si Satanas doon sa tao na yun
O, siya. Sige po mga kababayan, tabayan niyo pa ang mga karagdagang ihahatid namin sa inyo sa mga susunod na pagtatanghal natin. Itanong mo kay Soriano. Ang una ko pong tanong, Tatanong ko lang ho kung ano. tatanong ko lang ho, ang katanungan po ay ganito. Tanong ko lang po sana kung How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Brother Eli, tatanong ko sana yung ibang tupa, yung not of this fold na nasa Bible. Ano ba yon? Na sabi kasi ng ibang iglesia, yung ilang Pinoy sa Silanganan. Yung kaya ay yung future generation na maging isa kaysa ng Diyos at ni Jesus. Ang sinasabi mo yung nasa Juan 10:16, no? Basahin muna natin, kapatid. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yun sinabi ng Panginoong Hesus noong unang siglo, no? Sabi niya sa mga alagad, meron akong mga ibang tupa, wala sa kulungang ito. Sila kailangan din naman dalhin ko. Sila ikay magiging isang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Di yun yung mga tupang wala pa sa kulungan. Yun ang tinutukoy doon. Mula nung unang siglo hanggang sa matapos ang mundong ito sa paghuhukom, ang tinutukoy doon, yung lahat ng taong dadalhin pa ni Kristo. Ang tinutukoy kasing tupa dyan, yung mga tao ng Diyos Pakinggan mo sa 33. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos. Ayun, yun ay mga tao ng Diyos, yung tinatawag na mga tupa. Meron pa siyang mga tao, wala pa dun sa kulungan, nung unang siglo. Dadalhin ko rin sila. Sasama sila doon sa kulungan. Kaya magkakaroon lang ng isang kawan sa Iglesia ni Cristo, dalawang kawan Yung unang siglo at saka yun daw lumitaw sa Pilipinas. Dalawa na ang Iglesia. Isang lumitaw sa Jerusalem, isang lumitaw sa Pilipinas. Hindi ganun sa Biblia. Sa Biblia, isa lang ang iglesia. Yung iglesia na yon, dun dadalhin lahat ng tupa. Bali po yung sa nung itinaas na po si Jesus Christ. Kasama yung mga sila Abraham at saka hindi pa dinadala si Abraham sa langit. Hindi, bali kaano na rin siya sa pagkatubos ng mga tao. Nung tubos-tubusin niya tao, siyempre mula sa umpisa hanggang bali magiging isa sila lahat. Kaysa sa Diyos. Isa lang ang pastor Alam mo kung sino yung isang pastor? Si Kristo yon, nasa unang Pedro yon, 2. Kapitulo 2, versikulo 5. Hindi kahit sinong tao yon. Sa Iglesia ni Kristo, si Manalo raw yung isang pastor mapakamaling interpretasyon nun. Biro mo, lahat ng tupa magkakasama-sama, magiging isang kawan, isa lang ang pastor. Kung si Manalo yung pastor, lalabas pati sila San Pablo, papastorin din ni Manalo. Dahil kasama sila San Pablo nun Kaya yun pakahulugang impertinente. Hindi tamang pakahulugan. Ang isang pastor si Kristo, isa lang ang kawan, yun ang iglesia. Sa lahat ng lahi, sa lahat ng panahon, pag nagkasama-sama yan, isa lang yan. Hindi pwedeng dalawa. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ako po bago po ang lahat, gusto ko pong pakilala sa inyo na ang aking layunin po rito, ang pagpunta ko po rito ay kusang loob po sa aking sarili at wala pong sino man nag-joke. Ngayon po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, ay related po ito dun sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa channel po tungkol po sa Diyos na sinasabi nyo na kahit napito ang Diyos,
walang masama roon, lalong kamo mabuti yung kung marami ang Diyos. Di po ba, tatandaan nyo yun? Ngayon po, saga ng akin po, kung dadami po ang Diyos, lalabag na po ito sa kautusan ng Biblia. Na? Pagka dumami po ang Diyos. Wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos eh. Kaya nga po, Liliwanagin ko. Ang tao ho ang may utos. Ano? Pero sa kanyang sarili, wala siyang utos. Opo, ganito Pwede po, siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, sabi niyo po, kahit na pito nga ang Diyos. Ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1 hanggang 5, na ini-insist doon ng Panginoong Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino ho? Sabi po ng Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Ninong kikilala sa Diyos Kikilalanin po natin. Ganito po ang kompletong detalye po noon. Babasahin po natin. Sabi niyo, ang sabi po mga ganito, bagay na ito'y sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhatiin ka ng anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan yung lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Yun ang nakasulat doon. Ngayon, sino ho ang makakakilala na may iisang Diyos na tunay na Ama? Tayo po. Hindi ho. Makilala ka nila, sabi ni Panginoon Lahat po ng ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun ho. Hindi ho natin basta pwede sa angkinin at tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero majority po yun. Hindi ho. Hindi ho sa common majority paniniwala, tatanggapin na natin. No? Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi o yung kawan. Yun, kumikilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. Ako bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos kung sinong kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 ng Exodo. Pakinggan nyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos ba ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala'y Diyos. O di, naniniwala ako si Moises Diyos. Kaya kung makikita ko si Moises, igagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Paraon. O, di ba? Yung mga anghel, kinikilala ring Diyos nung una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luluhod sa kanila kahit sino pa sila. Dahil alam ko may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero wag nating itago yung katotohanan may maraming mga Diyos at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, nakakaintindihan tayong dalawa. Yun lang ang Diyos na tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaiah 46:8 hanggang 10. Kayong mga mapagsalansang, sabi niya, tandaan ninyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin ay wala akong katulad. Ayun. Yun salita na yun ho. Kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho. Kasi sabi ng Diyos, dapat niyong malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano. Sabi niya sa Israel, inyong maalaman na ako ang Panginoon, liban sa akin wala nang iba. Tama yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Di ba? Di ba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan nyo.
baka talastasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Di si Jesus ay ginawang Panginoon. Kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, kikilala kang Panginoon si Jesus. Panginoon din yung Ama sa langit. Ilan na? Hindi, dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala ng iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa niyang isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron hong similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang akin din pangunawa. Pero meron hong similarity. Minsan, yung Panginoon means God. Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga pahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92,1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, ang mga ito na nangadaramtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? Ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Kita nyo, si San Juan nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan dun sa isa sa mga 4 na matatanda Sino-sino yung mga marami na yung naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sino yung tinawag yung Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Ilan na Panginoon ni Juan? Yung ama, yung anak, at isa doon sa 24 elders. Elder yun matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun ay Diyos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay ang panggugulo ng Iglesia ni Cristo sa lokal sa Cebu. Ang relihiyon na ito ay nagkiklaim na sila lang ang maliligtas, pero mga manggugulo, walang modo at walang moral. Maski sa batas ng tao ay bawal ang ganitong panggugulo. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mag-isip-isip kayo kung nasa tamang relihiyon ba kayo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.